At yun na nga, isang panibagong gala na naman ang aking pupuntahan mag-isa doon sa Mount Balagbag. Aakit ako ng bundok mag-isa. Siyempre, kailangan kong ihanda ang aking mga gamit, mga damit, mga times 10 na jacket na pangontra sa lamig. At siyempre, ang aking mga camping set na talaga namang mabisa pag nandun ka sa taas. Tara, samahan nyo ako. At siyempre, kailangan ko munang kumain para pag umakyat ako ng bundok ay meron akong lakas, di ba? Meron akong umakyat ng gutom. At yon, tapos na ako kumain, pupunta na ako dahil gabi ngayon. Kailangan ko mag-ingat. Huwag mong kakalimutan magdasal bago magbiyahe. Yun na nga, on the way na ako papunta ng Balagbag. At ito, nandito na ako sa kanto ng skyline. Siguro mga 30 minutes biyahe, makakapunta ka na sa bundok ng Mount Balagbag. At yun, nandito na ako sa barangay ng Mount Balagbag. At syempre, inakit ko itong mag-isa kahit madilim, di ba? Nakakatakot, syempre kailangan mo lakasan ang iyong loob kung gusto mo pumunta sa iyong paroroonan. After 30 minutes na nakaraan, nakita ko na ang magandang view na aking kailangan. Sobrang ganda dito sa taas, lalo na kapag gabi, talaga naman nag-uumapaw sa city lights. Tingnan nyo naman kung gaano maganda yan at kung gaano malulula ang iyong mga mata. Talaga namang mahihil ka, diba? Haha. Yun na nga, naabot ko na ang taas at syempre nakita ko na ang aking mga tropa na talaga namang masaya, lalo na nung nakita nila ako. Charot. At yun, dahil sa taas ng aking inakyat, may nakita ko isang perfect spot na talaga namang overlooking sa city. Talaga naman nakakalunod sa ganda ng view. Kitang-kita mo, napakalayo ko sa inyo, sa syudad. Siyempre, ginawa ko to kasi gusto ko to, diba? Ito na nga ang aking perfect spot na talaga namang safe na safe kahit mag-isa ka lang makyat. At siyempre, ginutom na kami. Kailangan namin kumain kasi lilipat kami ng spot dahil hindi kami kakayanin ng mga kubo. After namin kumain, nakakita kami ng spot na talaga namang merong matitibay na puno kung saan pwede kami magsabit ng aming mga duyan at talaga namang makatulog kami dito na maayos. At syempre, set up na kami ng aming mga gamit dahil mag-iinuman kami. Susulitin namin ng gabi. Madaling araw na kami natapos uminom na talaga namang sulit na sulit ang aming spot. At ano pa nga bang masarap pag gabi at may magandang spot? Syempre, mas masarap ang uminom at konting pulutan, luto-luto ng isda. Dahil 4 lang kami uminom, sulit na sulit sa amin ang isang bote pero nabiting kami kaya ginawa naming 2. Talaga namang nakakasunog ang vibes, diba? So ayun, time check kami dito, 4 AM na to, matutulog na kami kasi mga pagod at mga nakainom. Yun, matutulog na kami, kita-kits na lang tayo sa umaga. At yun, time check, alas 8 na ng umaga, 4 hours lang ang aming tulog at ganitong view ang bubungad sa amin. Talaga naman napakaganda, napakasarap mag-inom uli kahit maaga pa. Ayun, alas 9 na ng umaga, kailangan na namin mag-set up ng aming lulutuin at kailangan na namin kumain kasi mag-iinom kami, susulitin namin ang aming binayad, diba? Ganun lang ang buhay, kailangan mo sulitin ng sulitin kasi oras ay tumatakbo. Paano na lang kapag hindi mo nagawa yung mga bagay na gusto mong magawa, diba? Siyempre, food trip check. Talaga namang napaka-combo meal ang aming almusal. At yun, tapos na kaming kumain kasi bababa kami, magiinom kami dun malapit sa swimming pool. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang spot na aming pinuntahan. Diba? At yun, shoutout sa mga taga-Baliwag na nakasama namin. At yun, tingnan nyo mga katropa. Talaga namang enjoy sa aming trip, diba? Ito na nga, inuman na nga, kasama ko dito si Ibarra, si Lex at si Kuya Bong. Nakiinom kami at ang aming pulutan ay mangga. Tignan nyo naman kung gaano kasarap ang aming vibes. Ganito lang namin sinusulit ang aming buhay. Hindi naman to palagi, paminsan-minsan lang de. At syempre, lagi yung tatandaan na mas masarap ang biglaan kaysa sa pinaplano, di ba? Kasi kapag mga biglaan, may possible na madali siyang matuloy. Kasi kapag puro drawing lang kayo sa inyong mga grupo, nako, wala kayong mararating. At yun na nga, part 2 ng aming inuman, alas 12. Dito lang kami mag-inom sa bundok, tamang gin, kalamansi. At yan, dumating ang ibang tropa na mga sumunod kasi gusto din nila mag-lifestyle. Tingnan nyo naman sila kung gaano sila kasaya, di ba? Ayun, kasamang mga tropa, tingnan nyo naman si Toyo P, tuwang-tuwa kasi masaya siya.
Kasama si Ibarra, si Lex, si Nocapi, si Shyrus na talaga naman bukas na bukas, si Roxette, si Toyo, si Maya, at syempre hapon na. Ito na ang pinakamaganda sa lahat, ang sunset. Sino ba namang nilalang ang hindi kikiligin kapag masaksiyan mo ang paglubog ng araw, di ba? Lalo na kapag nandito ka sa mga high grounds, lalo na ang bundok. Talaga namang sulit na sulit sa view. Nung time na to, marami akong na-realize sa mundo at marami akong natutunan sa sarili ko. Kailangan mo lang sulitin ang iyong buhay dahil you only live once. Piliin mo lagi ang maging masaya. Dahil wala ka namang mapapala kung nakafocus ka lang sa negative sides. At yun, tingnan nyo naman, gabi na. Panibagong alak na naman ang aming harapin. At dahil maaga pa lang, naginom na kami. Kailangan ko na magpahinga. Last clip to bago malaseng. Siyempre, second day namin sa bundok. Time check, alas 7 na ng umaga. Tingnan nyo naman, ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Sobrang ganda pa rin dito sa taas. At ito, bababa kami kasama si Ibar. Shoutout sa Iwas Tools. At yun, nakita nyo naman kung gaano kasarap ang almusal ng kabilang grupo. Tingnan nyo naman kung gaano nila i-enjoy ang lifestyle. Ito ang pinakamalungkot na parte, pero joke lang. Sulit naman ang aming biyahe. Nakain na, nakapack up na, at yon, babalik na kami sa syudad. Ito yung nakakatuwa. Mag-isa lang akong umakyat, marami na akong kasama nung bumaba. Ito yung aral na aming baon-baon saan man kami mapunta. Talaga namang swabe. At sana nag-enjoy kayo sa biyahe ni Chan. Huwag niyo kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye. Mga ka-happy.